Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto dapat magdoble ingat na. At Coach Tim Cone dapat pang i-develop si AJ Edu at Quintin Milora Brown bilang isang scoring big man tulad nga ni Kai Sotto at Junmar Fajardo. Sa nalalapit ng pagbabalik ni Kai Sotto, alam ko maraming excited. Yung iba dyan na-overwhelm na at di na nga makapaghintay. Pero behind those all excitement, wag muna tayong mag-expect kay Kai Sotto ng sobra. Alam naman natin galing siya sa isang major injury. At yung ganitong injury may mga setback to. Nagaya nga po ng sabi ko, dapat mas doble ingat si Kai Sotto ngayon. Pero kung yung usapin yung haba ng kanyang rehabilitation, ay masasabi natin pwede na. 1 year kasi yung maximum rehabilitation ng ganyang klaseng injury. Pero dapat medyo umalalay lang muna si Kai Sotto. Playing time medyo bababaan muna yan ng kanyang mga coaches. Na basic lang po yan para hindi mapuwersa yung tuhod muli ni Kai Sotto. Kumbaga magkakatantsahan lang muna for safety measure. Pero yung pinaka-concern ko dito ay sa mismong laban na. Partikular sa mga magbabantay sa kanya. Mga world import, ex-NBA players, mga European big man na siguradong puwersahin si Kai Sotto the time na maglaro o magkaharap sila ng mga players na to. Para mas maliwanag, ite-take advantage ng mga to yung sitwasyon. Pero yung mas concerning dito ay yung mga dirty players. Hindi mawawala yan sa isang koponan. Lalo pat main player itong si Kai Sotto. May iba kasi dyan nananadya talaga. Maybe intentional o by accident. Puntiryahin yung tuhod ni Kai Sotto. Natama lang mag-ingat ng doble itong si Kai Sotto. ACL injury yan, hindi biro yan. Marami kasing players na nagtatapos yung karir dahil sa ganyang klaseng injury. And speaking of development naman sa ating Gilas Pilipinas, lalo na yung mga big man natin, siguro dapat nagsisimula na si Coach Tim Cone i-develop yung dalawang big man natin. Ito nga si AJ Edu at Quintin Milora Brown. Upang hindi nilang bukang bibig lagi ni Coach Tim Cone na kung may Kai Sotto mananalo tayo, na kung may Kai Sotto matatalo natin yung malalakas na kupunan. Then ito nga si Junmar, malapit na nga magretiro sa ating Gilas Pilipinas. Ganito lang yan, mas magiging madali yung laban kung lahat ng ating big man ay talagang threat into defense and offense. Dumidepensa, umi-score para hindi rin mapuwersa si Kai Sotto. At itong si Junmar may kapalitan na. Kapag medyo mabilis yung tempo ng laban, mas kailangan natin yung mga bata. Iba na rin kasi yung pace ng laban internationally. Yung mga big man nga talagang mabibilis na rin. Sa lagay ngayon ni Junmar Fajardo, medyo veterano na at malapit na nga magretiro sa Gilas. Di rin kasi biro yung makakalaban natin this second window ng FIBA World Cup qualifiers. New Zealand Tall Blacks yan at Australian Boomers. Na ang mga central power forward nila ay develop as a scoring big man. Kaya nga it's about time na. Lahat ng gustong players ni Coach Tim Cone nakuha niya. It's on to him na lang para i-develop.